So ito po yung makikita at mababasa natin sa kanilang mga ads guys. Ang loan approval daw ay ang amount 30,000 pesos. At ang loan term ay 120 days. So ang mababayaran daw natin lahat guys within 120 days ay 31,620 pesos lang po. So 1,620 lang po ang tubo. Hi guys, magandang araw po sa lahat. Ito po muli si Melvin and welcome back to my YouTube channel. Sa video pong ito ay i-review na naman natin ang cash loan app na ito. Ito po ang Pera-Mo. Sundan nyo lang po ang video ito guys dahil i-reveal ko rin po sa inyo ang kanilang repayment system. Nasa inyo pa rin kung magugustuhan ninyo. Kaya bago po tayo magsisimula, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel at sa mga di pa nakasubscribe, pakiclick mo na yung subscribe button na sa baba at pakihit yung notification bell para ma-notify po kayo kung may bago na naman akong mga reviews, mga tutorial video na i-upload sa aking channel. So let's go! Ito, panoorin nyo. So ito po yung makikita at mababasa natin sa kanilang mga ads guys. Ang loan approval daw ay ang amount 30,000 pesos. At ang loan term ay 120 days. So ang mababayaran daw natin lahat guys within 120 days ay 31,620 pesos lang po. So 1,620 lang po ang tubo. So ayan po guys, nang sinearch ko na ito sa Play Store ay nandito pa naman ang Pera-Mo. At retailer po ito ng Magician of Money Lending Corporation. So nang in-install ko na at pagkatapos kong ma-install ay in-open ko na. So may mga kailangan silang mga permission galing sa atin guys na kailangan nating i-agree. So nang pinindot ko na itong agree and then pinindot itong while using the app and then itong allow. So ito na po ang introduction ng Pera-Mo. 10,000 pesos daw ang loan amount at may pagpipilian pa daw tayong loan term dito sa baba. Itong 91 days, 225 days, and 360 days. Okay, we'll see. So nang pinindot ko na itong apply, so ganun pa din ang sistema nila sa simula. Kukunin pa rin nila ang ating active mobile number and then pag-click ko nitong obtain para makuha ang OTP para ma-verify ang ating mobile number na nilagay. Pinindot ko na itong login or register. At pagkatapos niyan, kailangan pa tayong gumawa ng login password. So pagkatapos kong nakagawa, ay binalik ako dito. So pinindot ko na ulit itong apply. So dito sa first page ng kanilang form, ay fill up pa natin ang ating identity information. Dito tayo mamimili ng ating ID type na isa-submit. So ito po yung mga ID na tinatanggap ng Pera-Mo. UMID, passport, TIN ID, driver's license, SSS ID, postal ID, voters ID, PRC ID, GSIS ID, at OWA ID. So ang sinubmit ko dito guys ay itong aking driver's license. So next po ay kukunin po nila ang ating birthday at ang ating kasarian or gender. At dito sa baba kukunin nila ang ating apelyido, ating last name, first name, ating pangalan at ang ating middle name. At pagkatapos kong pinilapan yan, pag-click ko nitong next, at ito na po ang page 2, ang ating marital status, ang ating education kung ano ang natapos natin, residential address, kung anong rehiyon po tayo, anong province, city or municipality, at kailangan pa nating i-detalye ang ating address. At dito sa baba, hingiin din nila ang ating email address at ang ating second phone number at kukunin din nila ang ating social media account. Kailangang isa sa mga ito, mayroon po tayong may submit. Facebook, Viber, WhatsApp, or Skype. At dito naman sa page 3, hingiin din nila ang ating company name. Ang ating pay period, kung kailan ang ating sahod. Monthly ba? Once 2 weeks ba? Weekly? Or daily ba? At gusto din nilang malaman kung magkano ang ating sahod. 0 to 5,000 pesos ba? Ang pinili ko po dito guys ay 20,000 pesos to 50,000 pesos. Hindi naman sila nanghihingi ng proof eh. Next po ay hingiin po nila ang ating company phone number.
at ang address ng ating pinagtatrabahuan. At dito naman sa page 4 ay dito nakukunin nila ang ating mga contact information. Ito po yung mga character reference guys. Kung sakaling hindi nila tayo makukontak, itong mga emergency contact or mga character references ang kanilang kukontakin. So 5 contact information ang hinihingi nila sa atin guys. At sa contact number 1 na kailangan ang ilagay natin na information ay isa sa mga ito, ang ating father, mother, or asawa kung meron man. At dito sa pangalawang contact ay pwede na ating mga anak, ating mga kapatid, kaibigan, or colleague. Ganon din dito sa contact number 3, number 4, at number 5. At pagkatapos kong nafilapan ito, pag-click ko nitong next, ay ito na po ang pang-5 pahina, ang ating facial recognition. So kailangan na po tayong mag-selfie dito guys. So ito po ang kanilang mga instructions sa ating pag-selfie. Pag-click ko nitong next, ay nag-start na akong nag-selfie. Isakto lang daw ang ating mukha dito sa may bilog. Pinindot ko na itong may puti na bilog, and then pinindot itong check. At ayan po, recognizing na po siya. Recognition success. So next ay dito na po natin i-upload yung mga valid ID na ni-required ng pera mo. Pag pindot ko nito ay pinicturan ko na ang aking driver's license. At pag pindot ko na nitong bilog at pinindot na itong okay, and then pinindot itong next, ay binalik ako dito guys. At ang nagiging loan amount na naman ay 3,500 pesos na lang. So nung nakita ko itong interest details, pinindot ko itong check guys. At tingnan nyo guys, I'm sure ito po ang i-deduct sa ating ni-loan. At ito ang i-deduct kung sakaling ipagpatuloy ko itong i-loan ang 3,500 pesos. Kung kukumputin natin ang mga ito guys, interest expense 560 pesos, account management fee 93 pesos, platform service fee 252 pesos, risk management fee 327 pesos, credit reporting fee is 168 pesos. So ang total nito lahat guys is 1,400 pesos. So imagine, ang marireceive na lang sa ating uutangin na 3,500 pesos ay 2,100 pesos na lang. Nako, isang kalukuhan na naman ito. Isa po ito sa mga loan shark ngayon guys. Mag-ingat po talaga tayo dito guys. So tingnan nyo guys ha. So may isa pa pala tayong option na ating applyan guys. Itong sa baba. So pag pindot ko nitong check sa kanilang interest details, ay magkaiba po ang kanilang interest details guys. Magkaiba po ang mga amount. Pero kung kukumputin natin yan lahat guys, ay pareho pa rin ang total. 1,400 pesos pa rin yan. Nako, grabing kalukuhan ng cash loan app na ito. Pinapapili pa tayo ng dalawang opsyon, pero magkapareho lang din pala ang deduction. Nais ko sanang ipagpatuloy ito guys, para masampulan yung mga sistema nila. Pero di makaya guys, masasayang lang yung pera na ibabayad ko. At tingnan nyo guys, kailangan in 7 days ay ma-fully paid na natin itong 3,500 pesos. At may nakalagay pa ditong good news. If first installment will repaid on time, the remaining installment can be waived. Ay oo nga, mawalang bisa nga yung second installment guys. Pero 35 pesos na lang po. 35 pesos na lang po ang maiiwan. Kasi sa 3,500 pesos ay kailangan nating mababayaran sa 7 days ay 3,465 pesos. Edi 35 pesos na lang ang kanilang i-waive. Isang kalukuhan talaga. Kaya mag-ingat po tayo sa mga ganitong online lending app. So yun lang po guys. So yun lamang po guys, paki-like lang po sa video ito kung nagustuhan nyo at paki-share na rin sa iba para ma-aware din po sila. At para sa iba pa pong mga katanungan, pakisulat na po yung mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun lamang po guys, maraming salamat sa panonood. See you again sa next kong tutorial video. Advance Merry Christmas. God bless us all. Goodbye.